Ang Bible verse natin ngayon ay kakapulutan mo ng aral at mapagtanto mo na ang iyong mga salita pala ay makapangyarihan. Ito ay batas. Ang sasabihin ko sa inyo. Sabi ng Biblia, and by your words you shall be condemned. And by your words you shall be justified. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, and by your words you shall be rewarded. And by your words you shall be punished. Sa ating pananalita ay may pagpapala at sa ating pananalita tayo ay mapaparusahan. Kung binibless natin ang iba, halimbawa, ay tayo ay pagpapalain sa ating pananalita. Kung ano man ang ating pananalita sa ating kapwa, yun ay babalik sa atin. So, kung tayo ay hindi maganda ang ating pananalita sa ating kapwa, sa ating sarili, tayo ay mapaparusahan. So, halimbawa, sinusumpa ko yung taong yan. Galit na galit ako dyan. Gaganti ako. Sana mamatay na siya. Sana mawala ang kayamanan niya. Hindi mo alam. Ang pinagpipray mo, ang pinagdadasal mo, ay ang sarili mong kayamanan. Ano ang ating ipinapanalangin sa iba, yun ay ipinapanalangin natin sa ating sarili. So, narinig nyo ba yung namaste? Ang namaste, ang ibig sabihin, may the presence of God in me blesses the presence of God in you. So, yun yung ibig sabihin ng namaste. Amen, that means I believe. Pag ginigreet natin ang tao all the time ng God bless, masaya ka dahil nagkaroon siya ng kayamanan. We're happy dahil nagkaroon ng bahay ang kapitbahay natin. So, pag yan ang ugali mo, masaya tayo sa kung anong pagpapala mayroon ng iba, pagpapalain lang tayo sa ating pananalita. Pero kung ang pananalita mo ay hindi maganda sa kapwa, yun din ang aanihin mo. Kaya, yung iniisip mo, yung pananalita mo, ingatan mo. Dahil kung ano man ang iyong sinasabi sa kapwa, kung binabantayan mo yung pagpapala nila, at hindi ka nagiging masaya kung ano man ang natamo nila sa buhay, hindi tayo pagpapalain dahil yun ang ating salita sa kapwa natin. So, namaste. Sa pakikinig niyo sa aking video, namaste.